Isang babae ang nag-ampon ng mahihirap na itim na kambal, hindi mo maniniwala kung paano nila ito binayaran 27 taon pagkatapos. Noong araw na nagdesisyon si Clara na mag-ampon, alam niya na magbabago na talaga ang buhay niya magpakailanman. 32 anyos na siya noon, successful na journalist, maganda ang apartment sa gitna ng lungsod, pero may kulang pa rin sa buhay niya. May kulang na purpose. Lagi niyang pinangarap na magkaroon ng sariling pamilya, pero iba ang naging takbo ng buhay. Kaya isang malamig na hapon ng Disyembre, napadpad siya sa adoption agency, handa na talaga siyang magsimula ng bagong chapter. Habang naghihintay siya sa lobby, napansin niya ang isang folder sa mesa ng staff. May picture ng dalawang batang itim, kambal, lalaki at babae. Parehong may kakaibang asul na mata na parang may sariling liwanag. Biglang tumigil ang mundo niya sa pagtingin sa mga mata nila. Parang may humila sa kanya. Lumapit ang staff member. Sinamalik at niya po yan. Kambal, 5 years old. Matagal na pong naghihintay ng tahanan. Kinuwento ng social worker na matay ang magulang nila sa trahedya ng mga toddler pa lang sila. Mula noon, nasa foster care na sila. Mahiyain daw sila, tahimik pero mabait. Kailangan lang nila ng totoong tahanan. Tumingin ulit si Clara sa picture. Sa mga asul na matang puno ng kwento, sakit, pag-asa, pangarap na hindi pa natutupad. Sa mismong sandaling yon, alam na niya. Ito na. Sila na. Pagkalipas ng 2 buwan, matapos ang lahat ng papeles at interview, opisyal nang naging anak niya sina Malik at niya. Mahirap ang unang mga linggo. Nahihiya at takot ang mga bata, hindi pa sanay sa bagong lugar. Pero hinintay ni Clara. Binigyan niya sila ng oras. Hindi niya pinipilit. Basta naroon lang siya, kung gusto nilang mag-usap, maglaro, o tahimik lang na may kasama. Dahan-dahang bumalik ang tawa sa bahay nila. Araw-araw na routine, hatid sundo sa school, luto ng hapunan, kwentuhan bago matulog. Doon niya naramdaman ni Clara, sobrang dami pala ng pagmamahal na kaya niyang ibigay. Natuklasan niyang mahilig si Malik sa musika. Minsan nakikinig siya ng maraming oras sa lumang record player ni Clara, jazz at classical. Tumutango-tango ang maliit niyang ulo sa bawat nota. Si niya naman nabighani sa science. Binilhan niya ito ng maliit na teleskop. Sa gabi, sa balkon sila magkatabi, nakatingin sa bituin habang dinudumog niya ng tanong ang universo na minsan hindi niya masagot. Puno ng init, pag-usisa at pagmamahal ang bahay nila. Pamilya na talaga. Lumipas ang mga taon. Naging teenager sina Malik at niya. Lalong lumalim ang bond nila kay Clara. Sumali si Malik sa school band, naging master na sa saxophone. Si niya naman, lagi nang panalo sa science fairs at competitions. Lagi si Clara sa harap, sa bawat recital, sa bawat award. Sobrang proud niya. Para sa kanya, anak niya sila. Tunay na anak. At para sa kanila, siya ang ina. Pero hindi laging madali. Nung tumanda sila, nagsimulang magtanong ang mundo tungkol sa kanila, bakit itim ang mga bata pero puti ang nanay? May titig, may bulungan, may awkward na tanong. Tinulungan sila ni Clara. Ipinakilala niya sa kanila ang Black History, dinala sa cultural events, hinanap ang mga mentor na makakapagkwento ng totoong karanasan. Alam ng mga bata na may mga bagay na hindi niya maintindihan ng buo, pero mahalaga sa kanila na sinusubukan niya. Isang gabi, habang kumakain sila, biglang nagsalita si Malik, kita ang determinasyon sa asul niyang mata. Ma, balang araw, gusto namin niya na gumawa ng malaki. Para makatulong sa iba, katulad ng ginawa mo para sa amin. Napuno ng emosyon ang puso ni Clara. Hinawakan niya ang kamay ng anak. Alam niyo ba? Araw-araw, ginagawa niyo na iyon. Hindi nila nakalimutan kung saan sila nanggaling. Hindi nila nakalimutan ang pakiramdam ng unang beses na may totoong tahanan. At laging may utang na loob sila kay Clara. 27 taon pagkatapos. Matagumpay na sina Malik at niya. Si Malik, sikat na jazz musician, ang kanyang saxophone solos ay hinahabol ng tao mula sa iba't ibang buhay. Puno ng kaluluwa ang bawat nota. Si niya naman naging astrophysicist. Ang pagmamahal niya sa bituin ay naging world-class research na hinahangaan ng buong komunidad ng science. Pero kahit gaano kalayo ang narating nila, laging bumabalik sila kay Clara.
Tuwing weekend, nandyan sila. Laging mahal kita, Matsi. Isang maaliwalas na umaga ng Taglagas, tumawag si Malik. Ma, may ipapakita kami sa'yo niya. Pwede bang sa park tayo magkita? Nagulat si Clara pero pumayag siya. Pagdating niya sa park, may mga ilaw na nakasabit, maliit na stage, mga upuan. Parang may handa. Nasa stage si Malik kasama ang kanyang saxophone. Katabi niya si Nya na may hawak na mikropono. Nung umupo si Clara sa unahan, nagsimulang tumugtog si Malik, napakaganda, nakakaantig na melody. Tapos nagsalita si Nya, malinaw at matatag ang boses. 27 years ago, pinili po ng nanay namin na tanggapin kami sa buhay niya. Binigyan niya kami ng pag-ibig, tahanan, at pag-asa nang wala kaming kahit ano. Ngayon, gusto lang naming ipakita kung gaano po kalaki ang ibig sabihin noon sa amin. Nanginginig na ang luha ni Clara habang nakikinig. Tumingin siya sa paligid, mga kaibigan, kapitbahay, dating guro ng mga bata, lahat sila nandun para sa kanila. Pagkatapos ng kanta, bumaba si Nya at hinawakan ang kamay ni Clara. Ma, may para sa'yo po kami. Inabot sa kanya ang isang sobre. Nanginginig ang kamay ni Clara habang binubuksan. Deed of sale. Maliit na cottage malapit sa dagat. Yung mismong pangarap niya na hindi niya naisip na makakamit. Matagal na po kaming nagtitipid para dito, sabi ni Malik, halos mapaiyak na rin. Gusto po naming bigyan ka ng lugar kung saan makakapahinga ka, makakasulat ka, makakakasaya ka lang. Binigay mo sa amin ang lahat, maito po ang paraan namin ng pagsasalamat. Hindi na nakapagsalita si Clara. Umiiyak na siya habang yumakap ng mahigpit sa dalawa. Hindi ko kailangan ng bahay, bulong niya, boses na basag sa emosyon. Kayong dalawa na ang pinakamalaking regalo na natanggap ko. Pero salamat. Salamat ng sobra. Sumabog ang palakpakan sa buong park. Ang cottage na iyon ang naging lugar pahinga ni Clara. Doon siya nagsusulat, nagpapahinga, nagbabalik tanaw. Madalas bumibisita sina Malik at Nya, at puno ulit ng tawa, musika at pagmamahal ang maliit na bahay, katulad ng dati nilang ginawa para sa kanila. Madalas niyang balikan ang araw na nakita niya ang picture nila sa adoption agency. Yung biglang paghila ng kanyang puso. Yung pakiramdam na sila ang para sa kanya. At tama nga siya. Sina Malik at Nya ang kanyang pinakamalaking saya, pinakamalaking pride, at pinakamahalagang regalo. Isang kwento ng pag-ibig, tibay at tunay na pamilya. Na hindi dugo ang sukatan ng pagiging pamilya, kundi yung pagmamahal at pag-aalaga na ibinibigay mo sa isa't isa. At habang nakatayo si Clara sa porch ng cottage, nakatingin sa alon, habang katabi niya sina Malik at Nya, alam niyang hindi niya papalitan kahit isang segundo ng buhay nilang magkakasama.